from the mouth of God. Kunana, so nga, aming nga tao kathaan nga, agbyag lang iti tinapay no dikot iti sao ti Apo. Amen. So nga, dinggan tayo iti sao ti Apo through the servant of God, the mighty servant of God. She is from Baguio. Amen. So let us welcome Sister Melanie Lees. Amen. God bless you po. Praise. Hallelujah. Praise the Lord. Sakbay tayo kakabsat nga dumngag iti saon iti Apo, agkararag tayo. Lord, bless your word, Father God. Let the Holy Spirit, O Lord, penetrate in each one's heart, that your name alone be glorified and be heard, O Lord, in this time. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Kapatid po natin sa iba't ibang praise. Muli po, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Yung mga kung saan man nakakarating ang speaker. Kapatid, hindi po sadya na napapakinggan mo ang salita ng Diyos ngayong hapon. Hindi po aksidente. Wala pong aksidente sa time ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nakikinig, just bigyan mo po ng 10 minutes. Lend your ears for just 10 minutes na pakinggan po ang tawag ng Diyos sa iyo ngayong hapon. Sabi niya sa kanyang salita, Psalms 124 verse 1, "The earth is the Lord and everything in it, and all who lives in it." Lahat po, ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Kasama po lahat ng naririto. At pati ikaw, kapatid na tao, ay pag-aari ka ng Diyos. Ang katawan po natin o ang tao ay may tatlong composition po. Ito po ang body, soul, and spirit. Ang body, ang katawang laman po natin. Yung laman na nahahawakan at nakikita mo. Kaya ito, ang katawan mo mismo nakakagalaw. Soul ang pangalawa, which is your mind and your heart. Ang kaluluwa po ang siyang papatungo sa dalawang destinasyon. At ito po ay ang langit at ang impyerno, the heaven or the hell. Ang tanong kapatid, saan mo gustong mapunta ang iyong kaluluwa? Pangatlo, ang spirit o spirito. Dalawang klase lamang po ng spirito ang pwedeng manahan sa katawan ng tao. At ito po ay ang spirito ng kaaway or the devil's spirit, or second is the Spirit of God. Sa kanyang salita in 2 Corinthians chapter 6 verse 19, your body, hindi mo ba alam, sabi ni Apostle Paul, hindi mo ba alam ng iyong katawan ay templo ng Holy Spirit? Ito pong katawan natin ay templo ng Spirito ng Diyos. Kaya kailangan po nating patirahin o dapat dito manahan ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo, kaya kalooban niya kapatid na ang manahan sa iyong katawan ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. At kung ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo, sigurado ang kaluluwa mo ay mapupunta sa langit. Amen. Ang katawang laman po natin ang siyang tinitira ng kaaway. Kaya po nagkakaroon ng sakit. Dahil gusto ng kaaway, the devil come to steal, to kill, and destroy. The devil's spirit, yun po ang trabaho niya, na sirain ka, at nakawin, at patayin ka spiritually. Ang mind, our mind and heart, ang kaluluwa po natin, ay gustong nakawin ng kaaway, upang sa impyerno mapunta, at hindi sa langit. John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Dahil mahal po tayo ng Diyos, gusto po niya na iligtas ka kapatid. Gusto po niya na yung kaluluwa na galing sa Kanya,
yung hininga mo na ipinahiram niya sa'yo ay mapunta lamang sa langit at hindi sa impyerno. Gusto niya, kapatid, dahil sa pag-ibig niya sa'yo, gusto niyang pati ang katawan mo ay hindi makaramdam ng anumang sakit. Ngunit, ginagamit ng kaaway ang ating puso, ang ating isipan upang gawin at pahirapan ang sarili nating katawan nang sa ganun ito ay masira. Hindi natin alam ang mangyayari kinabukasan. No one knows what will happen tomorrow. Maaaring bukas ay kukunin ng Diyos ang ipinahiram niyang buhay sa iyo. Ang tanong, alam mo ba kung saan ka talaga papatungo? Alam mo ba kung saan hahantong yung kaluluwa mo? Hiram lamang po ang ating buhay. Anytime pwedeng bawiin yan ng Diyos sa iyo. Pero kaya ang tanong, ang sinasabi at ang hinihintay ng Diyos sa iyo ngayon ay tawagin mo siya. Tawagin mo siya tawagin mo siya. Magpakumbaba po tayo at magsisi sa ating kasalanan upang yung kaluluwa po natin ay maligtas at mapunta sa eternal life, to experience eternal living. Mamili po tayo, eternal life, habang buhay o ang habang buhay na paghihirap. Dahil wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kahit ang ating katawan, ang ating hininga ay maibabalik po yan sa Kanya. Ngunit ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Kaya ang katawang laman na ito ay temporary lamang. Pero ang kaluluwa natin ay hahantong yan sa dalawang destinasyon. Ngayon, magdesisyon po tayo. We have the choice. We have the freedom. Pinapapili ka ng Panginoon. Saan mo gustong pumunta ang kaluluwa mo? Is it in heaven or in hell? Tinatawag ka po ngayon, kapatid ng Diyos. Ano man pong pasanin mo, sabi niya sa kanyang salita, come to me, all who are heavy laden. Lahat po ng mga may bigatin sa buhay. Anumang klaseng problema, sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Ibibigay po niya ang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng material na bagay, na hindi kayang ibigay ng mga bagay sa mundo. Dahil siya lamang po, sa Kanya lamang po matatagpuan ang tunay at totoong kapahingahan na hindi natin mahahanap kanino man at saan man. Tanging Diyos lamang ang makakapagbigay. Tanging sa presensya niya lamang mararamdaman mo ang kapahingahan, the comfort, the strength that you are finding. Amen, mga kapatid. Kaya sabi niya, come to me. Come to me. Let the Holy Spirit touch you. Huwag ka pong mahiya, kapatid, na lumapit. Kung tinatawag ka at tinatouch ka ng Espiritu ng Diyos, yun ay dahil gusto kaniyang magbago. Don't resist the Holy Spirit. Don't resist the call of God to come to Him. Come to Him right now. Anumang pasanin, anumang bigatin mo sa buhay, sa Kanya mo lamang po ibibigay. Sa Kanya lamang po isosurrender. At for sure, He will give you that rest that you need. Amen? Hindi po kamatayan na rest ang sinasabi po natin dito. Bagkos yung rest, the rest na totoong makakapag-sustain, makakapag-satisfy. Ano man po yung problema mo, bibigyan kanya ng peace. Ano man po yung hinihiling mo, ibibigay niya sa'yo. Magtiwala ka lamang ng buo sa Diyos. Magtiwala lamang tayo. He is a powerful God, mga kapatid. He is a powerful God. He has the power to heal every sicknesses. May it be physically. He has the power to comfort what you are feeling right now. He has the power to strengthen you through prayer. Come, sabi ng Panginoon, come in His presence. Come in His presence. Hindi po tao ang makakapagligtas sa iyo, kapatid. Hindi po tao ang makakapagpagaling sa iyo, kundi yung Espiritu, yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na siyang kikilos sa buhay mo dahil ibinigay mo, isinorender mo ang buhay mo sa Kanya ngayon. Hindi ka magsisisi. Hindi ka magsisisi. Let the people of God come
presence. Hindi po ang pangalan ng simbahan ang ating kinakampanya, kundi si Hesus Kristo na siyang makakapagpuno. Ano man po ang interest sa iyong puso, kapatid. Ano man po ang sakit na yan, ibigay mo at igulat mo sa Diyos. Magtiwala ka, sabi ng Panginoon. Believe, have faith, and you will be healed in Jesus' name. Even sa mga naunang tao na pinagaling ni Hesus Kristo, sabi niya, believe, have faith. Hindi sa tao tayo naniniwala, kundi sa Hesus Kristo, ang kapangyarihan ng kanyang dugo na siyang sanhi, na siyang nagbigay sa ating kasalanan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Come! Come! Sa mga nandito po ngayon na nakatayo, just keep the Holy Spirit. Ano man ang sinasabi sa iyo ng Espiritu, pakinggan mo lamang po. Huwag na po kayong makinig sa anuman ang surroundings na nagdidistract po sa atin. Makinig po kayo kung ano po yung sinasabi ng Espiritu Santo. Because Jesus said in His Word, I am the way, the truth, and the life. Paano po tayo makakapunta sa langit? Sa pamamagitan lamang po ni Hesus Kristo. Maniwala at magtiwala ka lang sa Kanya, kapatid. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tanggapin mo siya na siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang iyong healer. He is your redeemer. Then, He is healing you right now. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all your people whom you have brought, Father God, to come near you. To come near you, O Lord. Hinihiling ko po sa mga nakatayo dito, kung maaari po itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sundin niyo po ang maikling panalangin na ito. Lord Jesus, thank you for my life. Salamat sa iyong salita na napakinggan ko. Inaamin ko, Lord, na ako'y makasalanan at marami akong nagawa na hindi kaaya-aya sa iyong mga salita. Ngayon, O Diyos, humihingi ako ng iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap ko si Hesus Kristo sa aking buhay na tagapagligtas, na aking Panginoon, at ang siyang maglilid ng buhay ko. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for your love to me. And thank you for healing me. In Jesus' name, amen and amen. Manatili lang po tayong nakatayo. Tatawagin ko po yung lahat ng kasamahan po natin, kapatiran po natin. Just stay where you are. Yung mga kapatiran po natin will pray for you. Habang pinag-pray po kayo ng mga kapatid, just believe, kapatid. Believe. Ang tingin po ninyo, i-claim po ninyo ano man po yung mga gusto ninyo ipanalangin, ipapanalangin nila sa inyo. Problema man yan, kagalingan man yan, peace of mind man yan, you claim it. You claim it in Jesus' name. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rabababa, shanda, da, da, da. Oh, rabababa, shanda, da, da, shikiri, da, 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 da. Oh, hallelujah. Claim your healing in the mighty name of Jesus. Claim your healing. Claim your comfort. Let your power of the Holy Spirit, Lord, lead and guide your people. For they have come in your presence, surrendering their life. For they have trusted you. They have faith in you, Lord, that only you can save their soul to go in heaven. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh,
Fill them today. Fill the emptiness of their hearts in Jesus' name. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, they are healed in the mighty name of Jesus. They are strengthened and encouraged, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We praise their salvation as Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is no other name I know. There is Amen. Thank you, Sister Melanie. Thank you. God